Kamusta ba, kuya? Makukulong ba si ma'am? Kung meron kasi talagang ebidensya against her, wala tayong magagawa. Talagang makukulong siya. Bok, yung kotse dun sa labas. Kanina pa yung nakapuntok sa atin. Mga bobo itong mga mahina makiramdam. Paano tayo mag-proceed nito? Sigurado ko, nandun sa loob ng mansyon yung ebidensyang kailangan natin laban kay Mayor. Sino papasok? Ako, sir. Mukhang si Mayor Glenn nga ang puno ng sindikato dito sa Calabari. At siguraduhin ko na magbabayad siya sa lahat ng mga ginawa niya. Nakapasok na po ako. Ingat ka, Bobby! Kailangan lang natin makakuha ng malinaw na picture sa loob ng warehouse. Pagkatapos nun, umalis ka na dyan. Naintindihan mo? Basta buntutan mo lang. Sa tawag mo agad sa akin pag lumiko yung diskarte niya. Kung may sinabihan man yun, sigurado ako si Ate Bobby. May kwarto na puno ng droga. May mga illegal firearms din. At merong isang maleta na puno ng pera. May papasok sa front gate. Kailangan ko makita yun sa kinun. Baka si Mayor yun. Negative, Bobby. Kung si Mayor yan, mas delikado ka dyan. Kaya umalis ka na dyan ngayon. Meron ba tayong alam sa taon to? Dati po siyang contractor, pero naging inactive siya noong 2015, sir. Galamayan ni Mayor. Siguradong marami siyang ibubunyag tungkol kay Mayor. Kailangan natin makahanap ng magandang window para mahuli siya. Ako na lang, sir. Ako nang bahala mag-surveillance sa kanila. Sige, Enriquez. Samson, pamamulit siya. Yes, sir. Sige, dismiss. Abdul! Mar! Lola! May naghahanap kay Bobby. Sino yun, La? Alina po, akyat. Mar, Abdul. Si Ate Bobby kaya nandito? Uy, si Bobby daw, nasaan? Ay, di po umuwi. Naka-duty po, pero pauwi na rin po yun. Ganun. Ay, ang mabuti pa. Maupo ka muna sa sala. Pagtitimpla ka namin ng kape. Sige po, hintay ko na nandito. Sige. Dali na, magtimpla na ng kape. Oo, opo. Maiwan ko muna kayo dyan. Sige po, Lola Isang, maraming salamat po. Thank you. Lola! Oo naman, Dito na po ako. Bobby! May bisita ka. Sino? Ate Bobby. Parang medyo late ka na nakauwi Mayor. Oh, Mayor na naman. Di ba? Glenn na yung tatawag mo sa akin. Sorry. Glenn, napadaan ka. Kanina ka pa ba? Hindi. Well, actually, oo. Pero okay lang naman ako maghintay. Anong sadya mo dito? Well, I tried to call you kanina, pero parang busy ka yata. Ay, naku, sorry. Ang dami kong ginagawa sa station Yeah. Bakit? Kakamustahin ko sana yung update tungkol dun sa sunog sa munisipyo. Naku. Pasensya ka na, Glenn, ha? Wala pa ako nakakausap na taga-fire department Sa iba kasing pulis nakatoka yun. Ganun. No worries, hindi naman ako nagmamadali. Pero actually, kaya ako pumunta dito dahil gusto kong sabihin sa'yo personally na naghahanap na ako ng magaling na prosecutor. Prosecutor? Yeah. Tungkol to sa pinag-usapan natin about my mom. Look, Ate Bobby, hindi ko gusto yung nangyayari ngayon. Pero kung ito lang ang paraan para makuha mo yung hustisya para sa nanay mo, so be it. Ako, Glenn.
Maraming salamat sa ginagawa mo, ha? Napakalaking tulong nito para sa amin. No worries about that. Kumain ka na ba? Gusto mo Ay, hindi, ipagluto hindi. kita? Okay Kape? lang. Gusto mo ng kape? No, thank you. Pinagkape na ako ni Mar at Abdul. I have to go. May lakad pa ako. Sure ka, ha? Oo, sure ako. Oh, sige. Ingat, Salamat, ingat, ha? Sige. Salamat sa pagbisita. Sige, salamat sa inyong dalawa. Ingat ka. Sige. Bobby! Mayor, kumusta kapatid mo? Nagdududa pa rin ba? Walang alam yun. Which means tama ang hinala ko. Si Conde lang nag-iimbestiga sa akin. Ang sabi naman ni Enigma, mukhang bumibitaw na rin daw to sa Conde. Hindi ko naman siya masisisi. Kahit anong kalkal niya, wala na siya makikitang dumi sa'yo eh. Pero sabi ko pa rin kay Enigma, huwag siyang bibitiw. Ano lang siya, buntutan pa rin niya. Alam mo naman yung si Conde, may mga 3 kilong kulit at saway din yan. Kung ako sa kanya, wag na siyang mangailam. Baka madamay siya sa isang aksidente. Sir, base sa observation ko, dito sa mansyon ang pinakamagandang window para damputin si Mr. Ignacio. Bakit? Anong meron sa mansyon na yan, Samson? Personal office niya, sir. Pero ginagamit din niya nung contractor pa siya. Konde, ano sa tingin mo? Pwede, Chief. Hindi matao yung lugar. At isa pa, sir, dito siya nagpupunta nang walang kasamang bodyguard. Anong oras siya pupunta doon? Kahapon, alas 8 hanggang alas 2 nandun siya. Wala pang alas 12, sir. May oras pa para makapwesto tayo na maganda. Sir, kasama ako. Pero, sir, di pa pinapabuntutan ka ni Mayor? Oo nga, Tonyo, baka mas mabuting huwag ka na sumama. Ituloy mo na ang iligaw yung buntot mo. Agree ko sa kanila. Mas mahihirapan silang pumasok kapag sumama ka pa. Sige. Ako nang bahala dun sa bumubuntot sa akin. Sisiguraduhin kung hindi sila makakastorbo sa inyo.